May bago na namang rule ang ilalagay sa NBA ngayong taon at susubukan sa Summer League. Meron kasi mga player di umano na takot tumira or ayaw tumira kapag last seconds ng every quarter para hindi masira ang kanilang stats, lalo na yung field goals. Ang bagong rule, kapag beyond ng half court or nasa 30 feet na paubos na ang oras ng kada quarter at itinira ng isang player, hindi isasama sa stats kapag sumablay. Yun lang ang rule na yun. Nag-iingat kasi yung ibang player sa stats. Last season kasi, bato lang ng bato ng bola si Nikola kapag paubos na ang oras. So another day, another trade. Si Cam Whitmore ng Houston Rockets tinrade papuntang Wizards kapalit ng 2 second round pick. Parang sinayang lang ng Houston ang player na to. Posible kasi siyang pumalit kay Jalen Green. Pang NBA talaga yung pangalan niya, Cam Whitmore. Number 10 player siya noong 2023 draft. Kaso na injured kaya bumagsak ang draft stock na naging number 20. Ito yung nilagpasan pa ng Lakers noon para sa number 17. May career average si Cam Whitmore na 10 points, 3 rebounds, 44 and 35%. Pabor din na napunta siya sa Wizards para magpalakas kasi nasa rebuilding process pa yung Wizards at wala na doon si Jordan Poole. Fan favorite din ng Rockets itong si Cam Whitmore dahil potential na maging star player kaso hindi nga nabibigyan ng playing time. Siya din yung nire-request ng mga fans ng Houston na palaruin. Versus Lakers last April, naka 34 points itong si Cam Whitmore, ang highest points niya sa season. Ito yung time na pasok na ang Houston sa playoffs at pinapahinga na yung ibang player. Kapag si Cam Whitmore nakalaro ng at least 15 minutes pataas, naka-double digit siya sa points. Yung isa pang notable game niya versus Pelicans, 27. Yung versus OKC naman, nung March 3, naka-27 points, 11 rebounds, 10 out of 19 at 4 out of 6 mula sa 3-point area. So dahil nawala si Jalen Green sa Houston Rockets, siya yung inaasahang papalit sa position ni Green. Kaso nga lang, na-trade na siya. Ang mga Lakers fans naman sa Twitterverse nang hinayang na hindi nakuha ng LA si Cam Whitmore. 2 days prior kasi dun sa trade niya papuntang Wizards, nakikipag-discuss ang LA sa Houston para makuha siya. Ang magiging kapalit either si Hachimura or si Gabe Vincent kaso hindi nagmaterialize. Okay na rin napunta siya sa Wizards, career move para mag-improve at tumaas ang groove. Kung Lakers kasi siya mapupunta, mababang kulang din siya dun. Ito kasing si Redick, iba ang trip. Mga guwapings. Ang Golden State naman wala pa rin nakukuhang player, day 6 na ng free agency. Parang July 7 pa makakakuha yung Golden State dahil magpipirmahan na yung ibang player. Ang reason din doon, si Jonathan Kuminga hindi pa napafinalize ang contract niya. Based kay Anthony Slater, in-extend ng Golden State ang qualifying offer ni Kuminga. Meaning, nasa Golden State pa rin ang rights niya para tapatan ang kahit anong kontratang ibibigay ng team. Yung kontrata pa ng qualifying offer, kapag hindi nakakuha ng kontrata si Kuminga, mag-i-stay siya sa Golden State at nasa 7.9 million ang makukuha niya. Yari siya dun. Good at bad scenario kasi yun. Kapag binangko ulit siya, babagsak ang kanyang value next year at mas maraming free agent ang mapupunta dun sa susunod na taon. Good scenario naman kung sakaling maganda ang laruin niya at kahit saan siya pumunta, wala nang magagawa ang Golden State. Nasa discussion ng sign and trade para kay Kuminga. Andun ang Miami, Bulls, Bucks at Brooklyn para sa kanya. Ang gusto kasing kapalit ng Golden State kay Kuminga, isang young player at isang first round pick. Nag-offer na ang Sacramento si Devin Carter na number 13 pick last 2024 at si Dario Saric. Hindi kaya lugi dito yung Sacramento. Point guard yung bibigay nila si Devin Carter. Baka alam nilang mahilig talaga sa gwardya yung Warriors. Ang Miami naman wala pang nilalabas na report kung sino ang ipapalit kay Kuminga. Dahil ang nasa report nila, final na nilang iti-trade si Wiggins. Parang hindi tatanggapin ng Golden State kung si Wiggins ang kapalit dahil wala pa rin namang isang taon na lilipat si Wiggins doon. Saka natataasan din ng Miami sa $30 million na kontratang hinihingi ni Kuminga. Kung ang habol ni Kuminga ay malaking kontrata plus makakapaglaro talaga siya, pabor siya sa Wizards dahil sumali na rin sila sa Kuminga sweepstakes. Makakapagbigay ang Wizards ng player via sign and trade at hindi makakatanggay ang Golden State dahil marami ding draft picks ang Wizards at merong player na pwedeng isama sa kanilang lineup na papabor din naman sa kanila. Meron ding sapat na cap space ang Wizards. Ito namang Golden State nag-iintay ng trade exception dahil nga na kay Butler,
Draymond at Steph yung 90% ng kanilang salary cap at yung tax, lagpas pa rin naman sila or hindi pa naman sila lumalagpas sa first tax apron. Yung hiling na $30 million pataas na hinihingi nito si Kuminga, inoffer na sa kanya yun eh. Umayaw pa siya kasi gusto niya 200 million. Ngayon maghahabol siya. Malamang masama ka sa content sa susunod. Kung hindi makakuha si Kuminga ng kontrata bago yung Summer League, pupunta sila ng Las Vegas kasama yung agent niya para doon makipag-discuss sa mga executive ng ibang team. Meron kasing California Classic at Salt Lake City Summer League bago yung Las Vegas na mas inaabangan. Andun kasi mga big boss. Kung nasa day 6 na at wala pa rin nagbibigay ng 30 million sa kanya, malamang wala talagang kayang magbigay ng ganong kalaking kontrata kay Kuminga. Kung titingnan yung mga free agent ngayon, si Kyrie pa lang yung may malaking signee, susunod si James Harden. Yung free agent talaga na nalipat at consider na biggest sa market si Miles Turner. Nakasign lang siya ng 107 million para sa 4 na taon, $25 million pataas. Hindi pa nga siya umabot ng 30 million. Mala Kyrie Irving kasi yung hinihinging kontrata nito si Kuminga, $30 million pataas. Si Kyrie nga nagpababa pa ng kontrata, papatak siya ng 39 million.